rin dumating si Lord. Amen? Gusto niyo na ba? Bumalik si Lord. Ako, gusto ko na. Yung mga maraming hindi maiwanan ay hindi pa handa sa pagbabalik ni Lord. Amen? Amen? Sige po, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. Mag-aaral tayong muli ng salita ng Diyos at ang mensahe niya laging sariwa. Amen? Kahit 3,000 years ago, ang isinulat ang Biblia at nagkaroon ng mga copy ng, matagal na siyang sinulat. Pero 3,000 years ago lang na nagkaroon tayo ng printed, matatawag na libro na tinatawag natin Biblia. Amen? Pero sa tuwing mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ito ay laging sariwa. Amen? Fresh palagi. Dapat fresh din tayo sa bawat araw. Amen? Amen? Balikan natin ang ating tema mula sa Psalm 34 verse 8. Sabay-sabay nating bigkasin. Sabay-sabay. On the count of 3. 1, 2, 3. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen. Kung memorize tayo na verse, huwag nyo na itong bitawan. At araw-araw, mabanggitin mo sa iyong sarili. Dedeklarahan mo ang iyong sarili that your God is good. Amen. Lord, I want to see your goodness. I want to taste your goodness. Pwede mo sabihin yun kay Lord sa araw-araw. Amen? Ang ating pag-aaral ay kukunin natin sa Zephaniah chapter 3 verse 5. Sa nasusulat, the Lord within her is righteous. He does no wrong. Morning by morning, He dispenses His justice, and every new day, He does not fail. Amen? Napakasarap isipin. Yung Diyos mo hindi pa pwede magkamali. Yung Diyos mo araw-araw gumagawa para tayo rin ay hindi magkamali. Pero kung babasahin mo yung buong chapter ng Zephaniah, binabanggit dyan sa verses na yan, yung justice of the Lord, yung darating na paghuhusga. Amen? Pero pinaalala ng Panginoon, hindi kayo ganyan dahil ako na Diyos mo ay hindi maaaring magkamali at hindi gumagawa ng mali. Amen? Ibig sabihin, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili niya sa bayang Israel. At hindi nagkamali ang Diyos sa lahat ng pipiliin niya na maging anak. Amen? Amen? Sa Tagalog? Ngunit nasa lungsod pa rin si Yahweh. Kasi nga, lumalala na yung pagtataksil ng mga Israelita. Yung mga kasalanan nila ay lumalala. Yung pagtalikod nila ay nakahalata na ng ibang mga bayan. Pero sabi, ngunit nasa lungsod pa rin si Yahweh. Do'y pawang tama ang kanyang ginagawa at kailanman hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan. Amen? Kaya minsan isipin mo, may mali ba sa buhay mo? May mali ba sa sitwasyon mo ngayon? May mali ba sa mga pagpili mo? Kung ang sagot mo ay oo, pwedeng gawin na ng Panginoon na maging tama. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon na iyan
ay maging tama. Dahil sa mga pagkakataon sa buhay natin, natadala tayo ng kahinaan sa laman, nakakapili tayo ng labag sa Diyos. Ganun pa man, nandun pa rin ang grasya ng Panginoon para sa kabila ng pagkakamali ay maituwid natin at maging tama. Amen? Kaya ang pag-aaralan natin ay nakapanahon. Pagmasdan ninyo ang larawan, kung ikaw ba yung nakatayo sa tuktok ng bato, ikaw yung nasa sitwasyon na yan, ano ang mararamdaman mo? Takot lang? Helplessness? Sabi nga, ito imagery, larawan na nagpapakita ng kung ano yung pwedeng maging sitwasyon ng isang tao. Pwedeng iyan ay natural na dinaanan ka ng matinding bagyo at unos. Amen? Pwedeng iyan ay isang sitwasyon, nasa isang sitwasyon ka na pakiramdam mo, hindi ka tinutulungan ng Diyos. Na pakiramdam mo, tinalikuran ka na ng Diyos mo. Nasa pakiramdam mo, isang hidla na lang, bibitaw ka na at makuhulog ka na sa bato. Amen? Dahil sa matitinding sitwasyon, madilim. Madilim ang pag-asa. Natatalo tayo, nagpapatalo tayo doon sa kadiliman ng paligid. Ibig sabihin, yung kahirapan ng sitwasyon na pinagdadaanan. Amen? Pero may ipapaalala sa atin ang Diyos sa umaga ito. Amen? Handa na ba kayong makinig? Para maalis yung kadiliman ng buhay, maalis ang bagyo ng buhay, pati kidlat, kulog, matatanggal. Amen? Ang ating pag-aaral, the God who never fails us. Ang Diyos na hindi tayo bibiguin magkailanman. Amen? Dahil katulad ng binasa natin kanina, hindi siya magkakamali. At ang ginagawa niya ay palaging tama. Sa mahirap na sitwasyon, maaring iyan ay bunga ng maling mga desisyon, maling pagpipili, maaring bunga ng pagkakasala. Pero tapat ang Diyos, mayaman sa awa at habag, tutulungan pa rin tayo sa mga mali na maging tama. Amen? Kaya ang dagdag natin dito ay mula sa Hebrews 13, verse 5, yung second sentence. At iyan ay kinuha ko sa New Living Translation. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Sa ibang version kasi, ito ang nakalagay, I will never leave you. Pero gusto kong gagapin o unawain yung sinulat sa NLT. I will never fail you. At diretsahang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa na naririto, I will never fail you. Amen? Hindi masyadong malapit sa Tagalog, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Pag sinabing, I will never fail you, hindi kita bibiguin. Kung paano ka nananampalataya sa akin, kung paano ka humahawak sa akin, hindi kita bibiguin. Iyon yung I will never fail you. Amen? At ngayon, meron tayong limang bagay na pag-aaralan kung paano pagtitibayin ng Panginoon yung katotohanan na hindi na tayo bibiguin
Dahil kahit kailan hindi siya magkakamali. Amen? Amen? Dapat kumbinsido kayo. Amen? Amen. Para sa una, yan, ano yan? Bible. Ang Bible ay pinapakita, iyan ay buhay. Kaya my heartbeat, yan ay humihinga. At maraming scripture din nagsasabi, ano ba ang salita ng Diyos? Madalas naririnig natin sinasabi ng mga nagtuturo, ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Amen? Kaya lahat ng nakasulat sa Biblia ay hindi nagkakamali o hindi mabibigo. His word will never fail. Ang kanyang salita ay hindi mabibigo. Pag hindi mabibigo, iyan ay magkakatotoo, magkakaroon ng katuparan. Hindi pwedeng wala lang. Hindi pwedeng sasabihin sa iyo ng Diyos tapos hindi niya tutuparin. Hindi yan katulad, ang Diyos hindi katulad ng mga politiko. Amen? Puro pangako na maraming hindi natutupad. Pero ang mga pangako ng Diyos may katuparan. Dahil hindi niya pwedeng talikuran yung kanyang salita. Lahat ng sinabi niya, yan ay totoo at magkakatotoo. Amen? In Luke chapter 1 verse 37, di ba isang sentence lang yan? No word from God will ever fail. Sa Tagalog, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Amen? Lahat ng ipinasulat niya sa kanyang aklat, sa Biblia, iyan ay katotohanan, iyan ay mangyayari, at iyan ay magkakaroon ng kaganapan. Hindi lang yung mga pangako may kaganapan. Pati yung mga pagbibigay husga ng Panginoon, magkakaroon niya ng kaganapan. Amen? Halimbawa, sa akin, pagka nagkasala ka, may darating na pagdidisiplina ang Panginoon, iyan ay mangyayari. Amen? So, His word will never fail. Panghawakan natin. Kaya nga maganda na marami tayong memory verses na kung saan ipapaalala mo sa iyong sarili kung ano yung mga ipinangako ng Diyos na mangyayari at magaganap. Kasi iyan ang mapanghahawakan mo. Yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, iyan ang magiging kalakasan mo sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga paghihirap. Amen? Pangalawa, ito ay iyan, base sa nasulat sa Revelation, ito ay paglalarawan kung ano ang nasa harap ng trono ng Diyos, kung ano yung trono ng Diyos. Amen? At para sa pangalawa, pag pinapatungkol doon sa trono ng Diyos, ang nire-representa niya yung kanyang pagiging hari. Amen? Yung kanyang pagiging sovereign. Amen? Kaya para sa pangalawa, ang hari, ang sovereign Lord, ay may kalikasan na natatangi para sa kanya. At ito, His wisdom will never fail. Ang kanyang karunungan ay hindi mabibigo. Siya lang ang may perpektong karunungan. Yung mga matatalinong tao, yung mga scholar, yung mga genius, itinataas ng mundo. Meron akong isang nabasa taga Belgium na sobrang talino niya. At kung tama ang tanda ko, 14 or 15 years old siya. May PhD na siya. Kalain mo.
may doctoral degree. Hindi ko lang matanda kung ano yung kurso kinuha niya. At nire-recognize siya ng mundo. At pinapalakpakan siya ng mundo. Pero saan galing ang katalinuhan ng tao? Kay Diyos na lumikha. Amen? Pag sinabing perfect wisdom, ito yung hindi magkakamali. Ito yung karunungan para sa mga pagdidesisyon o ibibigay sa kanyang mga anak na akmang-akma. Amen? Kasi iyon yung mabuti sa kanyang pananaw at sa kanyang karunungan. Na minsan, Lord, ba't di mo pa po sinasagot yung aking mga panalangin? Hindi ba ako karapat-dapat, Panginoon? Kasi minsan may tampo pa tayo pag nananalangin tayo sa Lord. Naglilingkod naman ako sa iyo, Lord. Nananalangin naman ako sa araw-araw. Sumusunod naman po ako, Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon wala pa yung kasagutan? Dahil may tamang panahon ang pagsagot ng Diyos. Iyon ay ayon sa kanyang perfect wisdom. Amen. Sa karunungan niya at sa tamang kapanahunan. Amen. Kaya pag sinasabihan kayo na TALGA, huwag kayong papayag. Dahil we have the mind of Christ. Meron tayong karunungan na nanggagaling sa Diyos at ang Diyos nagbibigay ng kanyang karunungan. Amen? Kasi meron akong sabi nga yung mga taong dumadaan sa depression, ganyan yung nagiging pananaw sa sarili. Ang bobo ko, ang tanga ko naman, wala na akong ginawang tama. Ang mga tao at tingin sa akin mahina, walang pag-asa. Ang Diyos hindi nagkamali sa paglikha sa iyo. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ikaw ay tama sa harap. Sa pagkalikha ng Diyos, ikaw ay tama. Maaring hinuhubog ka pa ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, pero sa karunungan niya ay ibibigay ng Diyos yung tamang paghubog sa iyo. At iyan ay yung sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Amen? 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 Romans 11 verse 33, oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Diba? Ang lalim. Hindi natin kayang arukin. Kahit nga yung mga scientists, pag nag-aaral sila tungkol sa creation, sa nilikha ng Diyos, hindi nila magagat kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Yung isang documentary na pinanood ko na yung Artemis 2 ay pumunta. Hindi pala pumunta, lumapit lang. Pumunta malapit sa buwan. Para obserbahan lang yung activity ng buwan, pati yung mga dimples ng buwan ay kinukuha nila at inaaral. Amen? Namamangha sila. Hindi nila sa lawak ng kanilang pag-aaral, sa lawak ng kanilang kaalaman, hindi nila magagat. Hindi nila tuluyang maunawaan kung paano nalikha, kung paano kung anong meron sa buwan. Habang pinapanood ko yun, sabi ko, bakit hindi nyo magagat? Isa lang ang dahilan niyan. May makapangyarihan at walang, sabi nga, may makapangyarihan at walang hanggang karunungan na manlilikha yung buwan.
Amen? Kaya kahit anong gawin nilang pag-aaral, sabi nga ano lang, bagya lang nilang mauunawaan yung karunungan ng Diyos. Amen? Pag tumingala ka nga sa, sa langit o sa sky, nakita mo yung araw na hindi nalalaglag. Ay, kung nalaglag yan, patay na tayo. At sa init yan. At kung gabi, tumitingala ka, nakita mo yung mga bituin at yung buwan na suspended at saka million miles away. Pero nakikita natin dahil pinapakita sa atin ng Diyos. Sobrang layo niya, million miles away, pero nakikita ng ating mga mata. Dahil nilalang ng Panginoon yung ating mga mata na makita yung kapangyarihan niya, na siya ang may lalang at walang pwedeng tumapat sa kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos, karunungan ng Diyos, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating sundin. Kailangan nating lakaran. Huwag tayong magmatigas dahil mas matalino ang Diyos sa'yo. Mas alam ng Diyos ang iyong ikabubuti. Amen? Sa Tagalog, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Minsan ang hirap inawain, minsan ang hirap intindihin, pero magtiwala lang tayo. Dahil sa karunungan ng Diyos, ibibigay niya ang mabuti para sa kanyang mga anak. Amen? Amen? Kayo malungkot. Paano malulungkot kayo? Diba? Kaya ito ay, sabi nga, pag nagbibigay ng mensahe ng Diyos, ito ay magbibigay ng kagalakan, pag-asa, at yung pagnanais natin na tuloy lang sa buhay, huwag susuko. Number ano na yan? O, tinitingnan ko lang wala. Tinitingnan ko kung kayo gising. Number 3, His plan will never fail. Ang kanyang plano ay hindi mabibigo. Bakit? Sabi nga, yung previous verse, alam niya ang mabuti, yung karunungan niya, abot kung ano yung sa dulo, mabuti ang resulta. Kaya lang, minsan, ang tingin natin, ay ito yung plano ng Diyos. Pag mahirap yung dinadaanan mo, akala mo, yun yung plano ng Diyos, napakahirap. Matitinig ka pa pag dumaan ka. Ang daming mabato, maraming hadlang, hindi ka makalakad ng maayos, sabi nga matinig, maraming hindrances. Pero ang totoo, ang plano ng Diyos, mabuti. Kaya madalas, ang akala natin, ito yung ating plano. Kaya ayaw nating sumunod doon sa plano ng Diyos. Dahil sa natural na kaisipan ng tao, nanaisin mo yung madali. Amen? Nanaisin mo yung hindi ka maghihirap. Nanaisin mo yung instant, agad-agad. Kaya nga nauso yung mga instant na pagkain. Just add hot water. Sino yung mahilig sa just add hot water? Ako lang. Mga nagkukondo living, just add hot water. Yung mina-microwave lang. Amen? Mahirap man yung, sabi nga, mahirap man yung dadaanan mo.
iyan ay mabuti sa pananaw ng Diyos. Dahil nandyan yung pagpapala, pag lumalakad ka sa plano ng Diyos, nandyan yung presensya niya. Kaya nga yung inawit natin, kasama kita. Kaya huwag kang aalis sa bahay na hindi mo dideklarahan ang sarili mo, Lord, kasama kita. Amen? Gawin na yung habit yun. Dahil yung kaunawaan na yun, yun ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kahit mahirap yung sitwasyon, kahit hindi ka makabanaag ng kapag-asahan, meron. Huwag mong sasabihin wala. Dahil kahit kailan, hindi magkukulang ang Diyos. At ang Diyos may magandang plano. Amen? Hindi ba? Inihanda na nga niya yung ating mansyon sa langit. Nandito pa siya sa lupa. Ano-anong sabi niya? I will go there to prepare a place for you. Hinanda na niya. Hinanda na niya yung ating tirahan sa langit. Iyon yung ultimate na plano ng Panginoon na tayo umuwi sa presensya niya at mabuhay na kasama. Nakikita natin mukha sa mukha. Di ba ang sarap isipin? Yung nararamdaman mo lang, yung nasa isip mo lang, nakikita mo mukha sa mukha at diretsahan mong nakakausap. Amen? Kaya magpasakop tayo sa plano ng Diyos dahil yung plano niya ay mabuti at yung plano niya ay magaganap, walang kabiguan. Isaiah 55 verse 11, so is my word, kasi ang plano ng Diyos nanggagaling sa kanyang salita. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Babasahin ko lang yung nakapula. My word that goes out from my mouth will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Amen? Pag pinarinig sa iyo ng Diyos, isang verse sa Bible, ang sabi kong, do not worry. Dapat gawin mo, do not worry. At pag sinabi mo, Lord, binibigay ko na po sa iyo, ibig sabihin, ipinagkakatiwala mo na sa Lord, bahala ka na. Pero, gagawin ko po kung ano yung inuutos mo. Hindi pag sinabing do not worry, higa-higa ka na lang. Do not worry, wala ka nang gagawin. Amen? May gagawin at gagawin ka. Dahil gusto ng Panginoon, nagiging busy ka pa rin para sa kalooban niya. Amen? Sa Tagalog, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay kung saan ay isinugo ko ito. Pinibigyan tayo sa ating pagbabasa ng kanyang salita, sa ating pag-meditate, may darating at darating na salita ang Diyos na yung tinatawag magre-rema sa puso. Ibig sabihin, magiging personal yan. Tatanggapin mo ng personal. At pag tinanggap mo yan ng personal, anuin mo yung Diyos. Lord, ano po ang gagawin? Ano po yung pinagagawa mo sa akin? Ano po ba yung nararapat kong gawin? Amen? Kasi sa kaparaanan pa rin ng Diyos para maganap yung layunin ng kanyang salita at magtagumpay kung para saan yung tagumpay na binibigay ng Panginoon. Kaya basahin natin yung naka-read, ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay
kung saan ay isinubo ito. Amen? Amen. Pagtiwalaan natin yung kanyang salita. Dahil yung una, yung kanyang salita ay totoo. Hindi siya magkakamali. Ang karunungan niya ay para sa kabutihan natin. At yung pangatlo, hintayin lang natin yung umiikot. May katuparan. Amen? May katuparan, magaganap ang kanyang salita. Hindi pwedeng walang power yung salita ng Diyos. Kaya sinasabi, may power ang bibig. Pag binibigkas natin yung salita ng Diyos na pinagtitiwalaan natin, hindi yung bibig yung may power, kundi yung salita ng Diyos ang may power na nagiging totoo. Dahil nananampalataya tayo at pinagkakatiwalaan natin yung Diyos na nagbigkas ng salita. Amen? Oh. Ano sa tingin nyo yung number 4? Obvious na yan, ha? Obvious na yan. Dala-dalawa puso niyan. Siyempre, His love will never fail. Ang kanyang pag-ibig ay hindi mabibigo. Sabi nga, di ba, sa Lamentations 3:22-23, His steadfast love will never ceases. It's new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Amen? Bawat araw ito ay sariwa. Kung hindi mo maramdaman na mahal ka ng Diyos, tanungin mo yung sarili mo. Baka hindi tama yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Kasi yung isang anak, ramdam niya yung pagmamahal ng kanyang ama. Amen? Ramdam niya yung pagmamahal. Kung sa tao nga, ramdam mo yung pagmamahal ng mga magulang mo. Meron ba dito hindi naramdaman yung pagmamahal ng magulang? Wala naman. Kasi kung hindi, kakausapin ko kayo mamaya. Sabi nga, kahit gaano kasama ang magulang nyo, mayroon pa rin pagmamahal na ipinadadama. Amen? Amen? Lalo na ang Diyos. Yung kanyang nilikha para sa atin, para sa ating kabutihan. Amen? Psalm 89 verse 28, I will maintain my love to Him forever. Yan ang pangako ng Panginoon. And my covenant with Him will never fail. Ito yung pinili ko kasi pwede mong panghawakan personal. Para kang kinakausap ng verse na ito. Idideklara ng Diyos, ikaw yung Him na yan. Amen? At mananatili. Huwag mo na akong tatawaging meme. Ang tawag doon? Kasi si Vice Ganda meme ang tawag doon. yung mga ano yun? Yung mga bading na talak-talak ba yun? I will maintain my love to Him forever. Ikaw yan. Ikaw yung pinatutungpalan ng Panginoon. Bakit? Sa Lord, may forever tayo. Dahil forever tayo mabubuhay sa langit at makakasama niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Sa Tagalog, iingatan ko para sa Kanya magpakailanman ang pag-ibig kong tapat. Naghahanap ka ng pag-ibig na tapat, masusumpungan mo yan sa ating Panginoong Diyos. At ang tipan ko para sa Kanya, magiging matatag. Ano yung tipan na yan? Yan yung plano ng Diyos para sa iyo.
Kaya nga, His plan will never fail. Dahil solido ang kanyang plano. At iyan ay mabuti. Dahil ang Diyos ang nagplano, yung covenant na yan, magiging matibay at matatag. Hindi pwedeng balihin, hindi pwedeng, sabi nga, sorry, nagkamali ako, anak. Amen? Dahil kahit kailan, hindi magkakamali ang ating Panginoon. Opo. At yung panghuli, panglima, babalutin ito yung 1, 2, and 3, and 4. Kailangan maging totoo at personal sa atin ang hawakan natin. Amen. Kung iyan ang kamay ng Diyos. Di ba? Ang liit lang ng kalawakan para sa Kanya. Nung nilikha niya ang kalawakan, di ba parang botones lang sa Kanyang mga kamay, yung mga planeta. Ganon kalawang ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, number 5, His power will never fail. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mabibigo. Hindi yan hit and miss. Na yung mapapanood natin sa mga fantasy, si Fairy Godmother. Kasi may isang Cinderella movie na mali-mali yung Fairy Godmother. Na pag hinit niya yung one, sa halip na karwahe ang lalabas, kariton ang lumabas. Amen. Diba? Pag sinabi ng Diyos, magiging karwahe ang sasakyan mo, karwahe yan, hindi kariton. Hindi magkakamali yung kanyang kapangyarihan. At lahat ay kayang abutin ng kanyang kapangyarihan. Sabi nga nung inawit kanina, walang mahirap sa iyo. Sa yung huling awit, lahat posible. Amen? Amen? Itatakma natin yan sa ating isip. Kung sasabihin mo, yung asawa ko po, hindi na yata magbabago. Wala akong tinitingnan ha. Sa pinto ako nakatingin. Lord, yung asawa ko po yata hindi na magbabago. Dinideklarahan mo, hindi magbabago. Sa halip na deklarahan mo na hindi magbabago, Lord, sa tulong mo po, posible na magbago yung aking asawa. Amen? Amen? Itama natin kung paano natin dideklarahan yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Kung ikaw nga nagbago kasi kung hindi ka inabot sa grasya ng Panginoon at sa biyaya ng Diyos, malamang wala ka dito. Hindi ka sumasamba sa Diyos, hindi ka sumasama sa mga kapareho mong nagnanais magluwalhati at magpuri sa Diyos. Amen? So, may pagbabago. Kailangan lang baguhin ang puso niya ng ating Panginoon. At iyan ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Di ba sabi nga, yung pusong bato ng tao sa Ezekiel, ang pusong bato ng tao gagawin niyang pusong laman. Amen? Kaya lahat posible dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Amen? Jeremiah 32:17. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Lagi niyong paalalahanan, talagang napakahalaga yung salita ng Diyos na binubulay-bulay natin at itinaalala natin sa ating espiritu at kaluluwa araw-araw. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit
at ng lupa sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Kung kayang likhain ng Diyos ang langit at lupa at kung ano pa ang nakikita mo sa mundo na to, higit lahat, marami pa siyang maaaring gawin sa buhay mo. Amen? At sa pamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na mahirap sa iyo. Bakit sinasabi yung unat na kamay? Para lang sabihin, inuunat ng kamay inuunat ng Diyos ang kanyang kamay para abutin yung ating mga pangailangan. Para abutin tayo sa ating mga kahirapan at mahirap na sitwasyon. Amen? Amen? Ay, balikan natin muli. O anong napansin nyo ngayon? Yung nasa tuktok na bato. Nagliwanag na. Nawala na ang kadiliman. Ang nakikita na niya ay ang kaningningan ng Panginoon. Sabi nga ng ating inawit, walang bagyo na di tatahan. Amen. Kaya kung may mahirap lang sitwasyon, palayasin mo yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Pero kung asawa mo yan, hindi mo papalayasin, ipapanalangin mo yan. At patuloy mong ilalapit sa Panginoon. Amen? Amen? Balikan natin yung ating inaral. Taste and see God, the God who never fails us. Lasapid ang tingnan ng Diyos, ang Diyos na hindi tayo bibiguin kailanman. Una, His word will never fail. Ang salita niya ay hindi mabibigo, ito ay magaganap at mangyayari. Pangalawa, His wisdom will never fail. Ang karunungan niya, perfecto yan. Kaya hindi siya maaaring magkamali sa mga ginagawa niyang pagdidesisyon at para sa number 3, para sa ginagawa niyang pagpaplano para sa ating buhay. His plan will never fail. Ang kanyang plano ay hindi mabibigo. Pang-apat, His love will never fail. Kung pakiramdam mo walang nagmamahal sa iyo, tinalikuran ka na ng mundo, ng pamilya mo, sabi ng Lord. Yung pag-ibig niya, hindi mabibigo. Amen? Kung hindi mo maramdaman, bumalik ka sa Panginoon. Baka ikaw ay nalalayo sa Lord. At yung panglima, His power will never fail. Kung ang kanyang kapangyarihan ay hindi mabibigo. Kung may sakit ka, kayang-kaya kang pagalingin ng Lord, pero sa kaparaanan niya. Pero may mga sakit, sabi nga, ibinigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tatanggalin ng Diyos kasi ibinigay yan sa iyo para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen? At dito na ako magtatapos. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Pagbulay-bulayan natin ito ng mas malalim. Sabi dito, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those, meron diyang qualifier, of those who love Him and keep His commandments. Amen? Nabasa niyo yung qualifier, of those who love Him and keep His commandments. Yung tapat sa Diyos, yung tunay na nagmamahal sa Diyos, yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga plano, magkaganap at matutupad. Sabi dito, 1,000 generation. Hindi ko alam kung pang ilang henerasyon na kami. Ibig sabihin, sa lahi mo, sa pamilya mo. Amen?
tutuparin niya hanggang hindi siya nagbabalik. Kasi pag nagbalik na siya, tapos na. Tapos na laban. Tapos na kwento. Dahil iba na ang usapan pag tayo'y dinala na niya sa langit. Sa Tagalog, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 lahi. Alam ng Diyos kung sino yung tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen? Kaya naman, tapat din siya doon sa mga anak na tunay na nagmamahal. At ipapakita niya ito, 1,000. Di ba? Ang habang panahon yun. 1,000 salin lahi. Kahit sa lahi ni Jesse, magbibilang din niya ng 1,000. Di ba? Bawat isa sa atin may 1,000 salin lahi. Pero kami, wala kaming anak. Pero nandun pa rin kami sa lahi ni Amang at ni Inang. Amen? Amen? Kaya, paalala muli sa lahat, God will never fail you. Maging personal. God will never fail me. Sige, deklarahan nyo ang iyong sarili. Amen and amen. God will never fail us. Kaya panghawakan natin itong mabigat ang sitwasyon, magandang sitwasyon, laging tapat ang Diyos at hindi na tayo bibiguin. Dahil kahit kailan, hindi siya magkakamali. At mabuti ang kanyang plano, mabuti ang kanyang nais para sa atin. Amen? Sige, tayo ay dadako ngayon. Palakpakan natin ang Diyos muna.